Magsuri, magtanong, hanapin ang katotohanan sa Biblia at Quran. Ang kaunarang na Islamic Exposition on Air. Kasama ang mga kilalang ulama at alim sa Islam dito sa Hanapin ang Katotohanan. Live at gayon, narito si Brother Halil Duska Mapandi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa lahat ng ating masugid na tiga-subaybay, tiga-pakinig. At bagong tiga-pakinig sa ating programa, Hanapin ang Katotohanan. Muli po ito ang inyong lingkod, si Brother Halil Duska Mapandi, nagani po sa lahat na sana po sa isang oras sa paghanap ng katotohanan ay sama-sama po tayo magbuklat sa ating mga kinikilalang mga aklat at pag-usapan po natin. So, sa gabing ito, kasama ko si Brother Ahmad, no? Lebreha. Bismillah, brother. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa Hanapin ng Katotohanan sa Biblia at Quran at sa ating mga nagsasaliksik sa pananampalatayang Islam. Magandang gabi po. Sa ating mga kapatirang Muslim, Alhamdulillah, Rabbi Sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, Alhamdulillah, brother, no? At kahit papaano po ay sa ating oras, tuwing linggo ay hindi natin kumbaga sa may pagbahala, no? Kumbaga sa may iwanan ng ating programa sapagkat naniniwala ako na marami naman nakikinabang, no? At natututo sa ating mga pinapahayag kahit ang ating kaalaman ay maliit lang at Alhamdulillah, no, kahit papaano ay nakakapagparating tayo dahil yan ang kautusan ng ang huling sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugo na iparating ang kanyang mensahe sa lahat ng kanyang mga nilikha. At ganoon din po sa hanin naman ng mga propeta, mga sugo ay sila po ay binigyan ng pahayag upang iparating sa mga umma o mga alipin ng Allah na yung tungkol po sa mga aklat na yan, na yan talaga ang daan ng kaligtasan, yan ang tinatawag ng lubid ng Allah, no? Yung kanilang mga aklat. So tayo naman po ay bilang isang tao, nilikha ng Allah, alipin ng Allah, ay nag-aaral at inshallah, no? Alhamdulillah, at binigyan tayo ng konting kaalaman at binigyan tayo ng lakas loob, no, na tayo ay makagawa ng ganito dahil tayo naman ay naniniwala na sa bawat ating pinaparating sa mga tao na naghahanap ng katotohanan ay ito ay makakamtan natin sa araw ng muling pagkabuhay. So araw na doon po sa kabilang buhay ang inshallah po, no. So mga kapatid, mga kabayan, mga kasama, no, yung nakaraang linggo, yan po naging panawin natin si Brother Amin Rodriguez. Isa po yan sa translator ng Quran sa Tagalog at alhamdulillah, no, marami siyang naipahayag dito tungkol po sa nakakasindak, nakakakiliti, kumbaga sa anuin, nakakagising, no, sapagkat yun ay at least naiparating niya sa mga tao na talagang nangangailangan ng kumbaga sa kaalaman, no, tungkol sa tunay na daan ng kaligtasan. So ito, Brother Ahmad, marahil siguro baka pwede natin iparating at sino man din ang gustong makibahagi sa ating programa, yan po ay welcome, no? So sa ating pagbungad, no, ito ay karugtong din ng programa noong nakaraang linggo. Na ito naman ating ipaparating na alam natin na lahat ng mga nagsisermo, no, at mga ustad na alam nila ito, yung pong isa sa verse sa Quran na babasahin ba natin? Opo.
Sige po, no? Basahin na lang natin sa chapter 3, verse 102. Yun po ang ito pong verse nito, kaya ito po pagpaalaala po sa mga tao na sana, no? Yung kanilang pananampalataya, huwag nilang iwanan, no? Sa halip, palakasan nila ang kanilang iman, no? Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha katukatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. So ang ganda verse at lagi ito ginagamit ng Mashallah. mga ngaral, no? Allahu Akbar. Na ang ibig sabihin ay kayong mananampalatayang naniniwala, you who believe, fear Allah by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden, as He should be feared. Obey Him and be thankful to Him and remember Him always. And die not except in a state of Islam, as Muslims with complete submission to Allah. Alam mo, lagi nito sinasabi, no, yung Opo. yung tinatawag na sundin, no, yung lahat ng itinuro tungkol sa mga mabubuting gawa, ito ay dapat natin sundin. At yun naman mga masasamay, yan ang iwasan natin, no? Kasi yan po talaga ang punto ng mga kautusan niya, no? Kasi sabi niya, kayong mananampalataya, no? Matakot kayo sa ating dakilang tigapaglika, no? Sa pamamagitan, yung takot, alam mo, yung takot, mahaba ito pag-usapan nito, Brother Ahmad, eh. Opo. Kasi maraming mga tao na wala talagang, hindi sila natatakot sa ating dakilang tigapaglika. Sa halip ay ito yung napapakinggan nila, nalalaman nila na yung iwasan, no? Yung paniniwala sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Opo. So, Opo. napaka no? Itong pinakapunto rito, ang sabi niya, and die not except in a state of Islam. Huwag niyong hayaan na kayo ay maabutan ng kamatayan na wala sa pananampalataya Islam. Bakit? Bakit? Oo. Opo. Kasi po, kung ating titingnan, ang pananampalataya Islam, bawat nilikha sa mundong ito, binigyan ng buhay ng ating dakilang tigapaglikha. Sila po ay tinatawag na sila'y mga Muslim. Ang kanilang religion ay Islam. Opo. Yung Islam, kung ating titingnan kung anong ibig sabihin ng Islam, na ito naman ipinapaliwanag nito ng mga ngaral sa pananampalataya Islam. Na ito, kung ating titingnan, nagmula sa salitang wikang Arabic yan, ito'y salam, no? Salam. Na ito'y kapayapaan. Opo. Kapayapaan dahil ito po ay pagsunod. Ay, ibig sabihin ito talagang totally surrender, no? Pagsuko. Opo. Isusurinder mo ang sarili mo. Na ikaw ay susumpa, no? Sasaksi. Sasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Allahu O yun, Akbar. kumbaga sa yan surrender, no? Opo. Para bang isusuko mo na ang sarili mo, no? Na sa paniniwala mo ay ito, no? Kaya nga tinatong na 6 articles of faith. Yung paniniwala sa kaisa ng Panginoon, paniniwala sa kaisa ng Diyos, no? Opo. Paniniwala na walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. So, to worship Him alone and to believe that there is no God. No, kundi maliban sa Kanya. Kaya ito pong verse nito, na aking tinatandaan ito, dahil napakaganda ito, na huwag niyong hayaan na kayo ay maabutan ng kamatayan na wala sa pananampalataya Islam. Bakit? Kasi po, kung ano man ang religion ng isang tao na nilika ng ating dakilang tigapaglikha, talagang ito nakakalungkot ito, no? Opo. Ito ay hindi niya tatanggapin. Subhanallah. Whoever seek a religion other than Islam, it will never be accepted. Opo. Yan po ay nasusulat sa Aklat ng Quran. No? Opo. Kasi po, kung ating titingnan, halimbawa, no, kayong nakikinig,
kung ano man ang religion na kinabibilangan nyo, kailan kayo naging ganap? Halimbawa, ang religion mo ay religion Pulano, no? No? Opo. Ay, kung ang doktrina na gano'n, yung religion Pulano ay, halimbawa, kayo ay paliliguan, no? Ano sa tubig, no? Para kayo maganap ng membro o kanib sa pananampalatayang Pulano, ay yan ang halimbawa lang mga kapatid, no? So doon kayo naging ganap na kabilang sa pananampalataya. Pero bago yun, bago kayo bininyagan sa ibang pananampalataya, kayo po ay Dati ng Islam po ang inyong religion. Mashallah. Opo. O kasi ano yan kumbaga yan nagmula sa yung salitang alfitra, no? Yan Opo. Talagang kung ating titingnan, lahat pala ng nilika ng ating dakilang tigapaglikha. Sa lahat ng propeta, lahat ng sugo, lahat ng may buhay sa salibutan, sila po ay ang kanilang religion na Islam. Kasi sa pananaw po, sa paningin ng ating dakilang tigapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan ito nakalagay sa chapter 3 verse 19. Truly, sabi noon, ang religion ng Allah ay Islam. Ito na makikita natin yung Brother Ahmad, no? Opo. So, malinaw po yan, mga kapatid, no? Kasi kung ating titingnan, susuriin mabuti, hahanapin natin ang tunay, no? Na ihambing natin sa mga iba, no? Ay abay suriin po natin kung ano ang religion ng mga propeta. Ito po, chapter 3, verse 19. Truly, the religion with Allah is Islam. So, malinaw po yan, ang religion ng Allah ay Islam. Kaya, kung ating titingnan, tuloy-tuloy po ang mga verse na yan, ay makikita natin sa Surah Al-Imran din, na nakasulat, no? Ito po, no? Sa chapter 3, verse 85, and whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the loser. Naku, sila yung mga talunan, no? Kung kayo ay kabilang sa ibang pananampalataya, no? Na hindi kayo kabilang sa pananampalataya, religion ng ating dakilang tigapaglikha, religion ng mga propeta, kayo ay isa sa mga talunan. Subhanallah. Kasi, ibig sabihin, huwag po masaktan ng mga iba't ibang mga kabaro natin, no? Kaibigan natin. Kasi po, isipin na lang natin kung ano ba, saan nagmula ang ating paniniwala. No? Kasi lahat po ng innovation, no? Yan po ay delikado, no? Kasi yan po ang magdadala sa inyo ng sa ampoy ng impyerno, no? Kaya, yung pagbabago po sa pananampalataya na hindi naman nagmula sa utos, mga aral ng mga propeta, ay yan po ay hindi katanggap-tanggap sa ating dakilang tigapaglikha. Opo. Ito po'y pagsaksi, ito po'y pagtupad, pagtalima, pagganap, no? Pagsunod sa lahat ng ipinag-utos ng ating dakilang tigapaglikha. Kung ating pag-usapan nito, Brother Ahmad, Opo. no? Ano ba ang mga mensahe ng mga propeta? Ano ba ang pahayag, no? Opo. Oy, kung titingnan natin ang mga pahayag, no? Ang mga Muslim ay hindi pwedeng tawagin ng mga Muslim kung hindi sila naniniwala sa lahat ng aklat na ibinaba dito sa salibutan. Ipinahayag sa lahat ng mga propeta, sugo na pinili ng ating dakilang tigapaglikha. Ano-ano ba yon, Brother Ahmad? Opo. Sige nga, umpisa natin. Ano ba pinakauna? May tinatawag na 5 na yan, no? Opo. O, yung binigay kay Abraham, ano ba tawag doon? Ang suhop. Suhop, no? Okay. Eh, Pangalawa, ang binigyan ng kapahayagan ay si David, no? Si David po, ang binigay sa kanilang salmo. Yung salmo, opo. So, yung pangatlo, Ten Commandments, yung tinatawag na Torah o yung Torah, no? So, yun ay ipinahayag kay Propeta Moises. Opo. So, pangapat ay ang Ebanghelyo. Ebanghelyo na ibinigay kay Ang Injil. na ibinigay, pinahayag kay Prophet Jesus o Propeta Prophet Isa alayhi salam. Alayhi salam, no? So, panglima, ito ang Quran na ating tinatalakay sa gabing ito, pinag-uusapan sa gabing ito. Opo. Dahil ito po ang Quran, nabanggit po, no? Isang sa panawin natin noong nakaraan na si Brother Amin, ito ay walang pag-aalilangan na ito ay nagmula sa ating dakilang tigapaglikha ang aklat ng Quran. Opo. So, yun po, no? Kasi, kung ating titingnan, no?
halimbawa, magbasa tayo, no? Sa chapter 2, verse 2, kung ating, ibibigay, Brother Ahmad, no? Opo. Ang sabi rito, nasusulat, dito po sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 2, this is the book, ano ba yung book na yun? Hindi po Biblia. The Quran. The Quran. Whereof there is no doubt. A guidance to those who are al-mutakun, or the pious, or the believers of Islamic monotheism who fear Allah much and abstain from all kinds of sin and evil deeds which He has forbidden. And love Allah much, perform all kinds of good deeds which He has ordained. No? So ito pong aklat na Quran, ito po ay talagang patnubay-gabay, no? Ito'y guidance sa lahat ng mga mananampalataya, yung mga naniniwala sa kaisahan ng ating kaisahan po, no? Ng ating dakilang tigapaglikha. At siyempre po kanina nabanggit natin na mayroong mga revelasyon o pahayag na ibinigay sa ating mga propeta hanggat sa kahuli-hulihan ang aklat ng Quran, no? Kaya ang Quran ito'y nagbibigay ng liwanag, no? Ito ay nagbibigay, ito parang exposition ito, Brother Ahmad, no? Opo. Sa lahat ng mga aklat, no, para ipahayag o iparating sa mga tao na nilikha ng ating dakilang tigapaglikha. Kabahagi po kayo doon, no? Kasi lahat na may buhay dito sa sanlibutan, sila po ay kabahagi dito po sa aklat ng Quran. Kaya sino man ang hindi maniniwala sa aklat ito, sa Quran, sino man ang hindi naniniwala sa huling sugo, ang Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi naniniwala, sa ngalan ng ating dakilang tigapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakakalungkot po sabihin sa inyo, kayo po ay isa sa mga talunan. So, yan, no? Subhanallah. Allahu Akbar, no? Alam mo, napakaganda, Brother Ahmad, no? Kung ating Opo. titingnan, ang pananampalataya Islam, kanina, no, ay ating inano, na sabi rito ay, alam mo, isa rin sa verse na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag ka sa huling sugo ng Propeta Muhammad na, kumbaga sana panatilihin nyo, no? Ang yung na kayo ay sumunod, no? O panghawakan nyo ang lubid ng ating dakilang tigapaglikha. Ano ba yung lubid niya? Tinatawag yan na Brother Ito po ba Ahmad. yun? Ay, ito yung lubid. Itong mga pahayag na yan. Masya Allah. Kaya Allah. kung ating isa-isahin ito, Opo. kagaya sinabi Opo. natin, hanggat sa kauli-ulian, yung pong mga unang pahayag po yan, ito po ay nawala na po yan. Kaya nga po, paulit-ulit na nagbibigay ng ating Panginoon Diyos ng sugo, propeta, dahil lang po sa talagang hindi niya hayaan ng lahat ng kanyang nilikha ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kasi po marami na po sa kapanahunan ngayon na ito'y sabi natin ng mga pasaway, no? Bakit mga pasaway, no? Alam niyo po, kaya nasabi ko yon, hindi lang pasaway, kundi marami pang dapat ay tawag doon. Mayroon kasi pahayag, no? Ng ating dakilang tigapaglikha na pinakialaman ng mga tao. Lalo-lalo na po, no? Nung panahon nung tinetranslate, no? Ang Biblia, ito po ay nagmula yan, kung tutusin po yan, ito ay Hebreo at Aramaic. Ang nakakalungkot po ay napunta sa Greko, napunta sa Latin, napunta sa at napunta sa English, napunta sa Tagalog. So yun po, kaya pinakialaman, ibig sabihin, madaling sabi, kagaya ng sinabi ni... Iba-ibang salin. Oo, iba-ibang salin, sabi ni Brother Amin, no? So, katotohanan po yan, mga kapatid, kasi kung tayo ay magbibigay ng mga pruweba, ay ayon po sa aklat na yan, katulad kay Hesus Kristo, no, ang kaniyang ebanghelyo, ay wala po tayong makikita sa aklat ng Biblia. Ang ebanghelyo ayon kay Hesus Kristo. Kahit po buksan natin, bulaktatin natin, ano mo tawag doon na Brother Ahmad, yung himay-himay, no, saliksigin, ay hindi natin matatagpuan yung ebanghelyo, no? Kundi kung ating bubuksan ito, ang ebanghelyo ayon kay Mateo, ang ebanghelyo ayon kay Lucas, ang ebanghelyo ayon kay Marcos, at ang ebanghelyo ayon kay Juan. Kaya lang, kung titingnan natin, yung original Opo. na ebanghelyo ni Jesucristo, wala tayong makikita. Opo. So, kasi kami po sa programa nito, Hanapin ng Katotohanan, ay ang ibinabahagi po natin, mga kapatid, ay talagang yung tunay na pahayag, no? Bagamat ang Quran, ito ay confirmation, no? Ito ay pagpapatunay sa mga unang pahayag na ibinabasa dito sa libutan,
Kaya kami po ay binabalik-balikan namin yung aklat na sinasabi nyo, yung pinaniniwala nyo, upang tayo ay magkamit ng katotohanan, no? Malaman natin, pag-usapan natin. Kasi dito po, mga kapatid, no? Kung ating titingnan na ito'y confirmation, no? Ayon po sa chapter 10, verse 37, and this Quran is not such as could ever be produced by other than Allah, the Lord of the heavens and the earth. But it is a confirmation of the revelation. Ano ba yung revelation? No? Abay, mga kapatid, no? Yung mga unang pahayag na ibinaba dito sa sanlibutan ay kasama po yun, no? Ito po ay nagpapatunay, kino-confirm niya yung mga unang pahayag, no? Ay kaya nga, kahit kung doon sa mga inutos kay Adan, no? Hanggat sa kahuli-hulihan ng mga propeta bago si Jesucristo, ay nandito po, no? Kasi kung ating sasaliksikin, susuriin mabuti ang aklat na Quran, ito po ay kinumplito po ng ating dakilang tigapaglikha. Kaya nga sabi po niya sa Quran, sa chapter 5, verse 3 yata yun, no? Kung di ako nagkakamali, buklatin na lang natin, na sabi niya, sa araw na ito ay pinagingganap ko ang inyong pananampalataya, no? Pinagingganap ko ang inyong pananampalataya. Kinomplito ko, no? I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Allahu Akbar. So yan, malinaw po yan mga kapatid, no? Kung ating titingnan ang religyong Islam, ay wala pong pag-alilangan na ito ay religion ng mga propeta, mga sugo, no? Yan po ay binigay ng ating dakilang tigapaglikha. Nang kanya naman sinabi na itong religyong Islam ay ito ay iisang religion, no? Kaya kung ating susurin mabuti yan, Brother Ahmad, para naman sa mga ating mga tiga-subaybay, tiga-pakinig, ay magbibigay naman tayo ng konting paalala tungkol sa tunay na pananampalataya, no? Kasi napakahalaga po yan, no? Kung ating titingnan, sabi niya, ang religion talaga ay iisa, no? Ito ay nasusulat yan sa chapter 52, Brother Ahmad, no? Sabi ron na iisa ang ating religion, no? Iisa ang ating pananampalataya. Kaya lang ang mga tao ay ito'y binago nila ang pananampalataya. Kaya yun, no? Sino ba nagbago na yan, no? So ayun po, no, para makakuha tayo ng kaalaman na ang religyong Islam ay hindi ito bago sa lahat. Ito yung mga unang ibinigay sa lahat ng mga una pa sa lupang ito, no? Brother, no? Opo. So, yun po, no? Kung ating titingnan sa religion ng mga propeta, kung ano ba talagang religion ni Abraham, kahit yan lang ang batayan natin, kung ating titingnan, no? Na ito'y nasusulat, no? Nakasulat yan sa ito pa yung mababasa natin sa chapter 3, verse 67 ng Quran. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was a true Muslim. Mashallah. Ang kanyang religion na Islam, no? Opo. At ang kanyang paniniwala ay to worship, no? Allah alone, no? Allahu Akbar. To worship none but Allah alone. Allahu Akbar. And he was not of the al-mushrikun. So, malinaw po yan kung ating titingnan, kung ating batayan ang mga propeta, ay ano bang religion ng mga propeta? Ay dito po, para hindi tayo maligaw, kaya sabi po ng kanina o ng bungad natin, huwag niyong hayaan na kayo ay maabutan o kumaga sa ano kayo ay maabutan ng kamatayan na wala sa pananampalataya Islam. Kasi ang tinutukoy dito, yung religion talaga ng Islam, yan ay religion ng mga buong sangkatauhan. Kaya mayroon naman siyang binigay dito na para malaman natin na ito ay talagang walang pag-alilangan na yan ng religion ng mga propeta. So, sa chapter 22, kung ating titingnan, Brother Ahmad. Opo. Kanina pala, yung gusto kong ibigay, pero bago sa lahat, ibigay muna natin kung ano ba itong religiong Islam, no? Kung sino-sino bang mga ano na yan. Mababasa natin sa chapter 22, verse 78, and strive hard in Allah's cause as you ought to strive, with sincerity and with all your efforts,
that His name should be superior. He has chosen you to convey His message of Islamic monotheism to mankind by inviting them to His religion of Islam. And has not laid upon you in religion any hardship. It is the religion of your father Abraham or Ibrahim. It is He, Allah, who has named you Muslims, both before in this Quran, that the Messenger Muhammad may be a witness over you and you be witness over mankind. So perform prayer and give zakah, yung kawanggawa, no, in charity, and hold fast to Allah. So yun po mga kapatid, no, para malaman natin na siyang nagbigay sa pangalan ng Muslim at siyang nagbigay sa religion Islam. Dahil katotohanan ng ating sinabi kanina, no, na isa talaga ang pananampalataya. Na ito yung nasusulat sa chapter 23 verse 52. And verily, this is your religion of Islamic monotheism is one religion. Mashallah. And I am your Lord. So fear. So katakutan yun, no? So fear. Keep your duty to me. But, sabi niya, they, no, men have broken their religion among them into sects. Each group rejoicing in what is with it as its belief. So, ito po, iwanan po namin sa inyo na ito ay unawa lang, no? At pagkaintindi, mga kapatid, no? Kasi, habang kayo ay buhay pa, nakikinig sa ating programa, na ipinaparating po namin sa inyo na katotohanan ang pananampalatayang religion na ibinigay ng ating dakilang tagapaglikha sa buong sangkatawan, ito po ay iisang religion, ang tinatawag na Islam. So nagkagayon mga kapatid, kaya nauso naman hanggat sa ngayon, sa kapanahunan ngayon, ay tuloy-tuloy na po ang pagtatag ng mga sekta o religion ng bawat mga tao. Kung ating titingnan, kaya po marami pong mga talunan, maging sa kabilang buhay, dahil sila po ang nag-interpret din sa mga pahayag ng ating dakilang tagapaglikha. Kung tutusin niyan po, wala may karapatan na mag-interpret maliban sa tao na silang pinakakatiwalaan sa aklat na yun. Halimbawa, doon kay Moises, no? Siya lamang ang may karapatan na mag-interpret sa yung Torah, tinatawag na Torah. Ganun po si Jesucristo, no? Si Isa ibn Maryam, no? Si Isa alayhisalam, siya po ang may daladala o ibinahayag sa kanya ang aklat, no? Yung Ebanghelyo ni Jesucristo, at siya lamang ang may karapatan mag-interpret sa aklat na yon. Katulad po ng huling pahayag ang aklat ng Quran na walang sinuman, no? Na binigyan ng walang may authority na interpretin ng Quran, no? Maliban lang sa yung interpretation ng ating huling sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kaya ang kanyang huling mensahe nung ito lagi natin nasasabi na sabi niya, in-address niya sa buong sangkatawan, no? At in-address doon sa kanyang mga sahaba, mga disipulo. Na dahil dito sa panahon ngayon ay ito ay marami pang darating na ito ay mga generation to generation, no? At ito ay parating sa kanila. Opo. Para hindi sila maligaw, dalawa lamang ang aking iwan sa inyo. Ano ba yung Brother Ahmad? Ang iniwan niya? Ang Quran at ang Hadith. Hadith, yung kanyang, yung gawain niya, yung mga tradition. Gawa po, no? opo. Para hindi po tayo maligaw, mga kapatid, para hindi natin mag-isip, gagawa ng mga innovation, ay yun po yung dapat natin sundin, yung kanyang ipinahayag, ibinigay. Para hindi maligaw ang lahat ng nilikha ay ito ang aklat ng Quran at ang kaniyang sona o yung kaniyang tradition. Bakit? Kasi po ang Quran, kagaya na sinabi natin kanina, no? Ito ay confirmation ng lahat ng pinahayag sa sanlibutan, no? Mula nung kapanahunan pa, nung unang-una, no? Sabi natin, kahit kaya lang, may nandito rin eh. Opo. Pero doon na lang tayo sa mga revelasyon, no? Kay Abraham, kay Moises, si David Solomon, si Jesucristo, at maging ang huling sugo, Propeta Muhammad. So, ito po mga kapatid, kaya ang aming challenge sa inyo ay sana po ay basahin niyo po ang aklat ng Quran, pag-aaralan niyo, no? At yan ay talagang lulubin ng ating dakilang tagapaglikha, ay kayo ay bibigyan ng gabay patnubay, no? So, maraming mga singit ito. Na-traffic yung mga text sa atin, brother. Kaya lang,
Hindi ko pwedeng burahin ito dahil message ito ng maraming gustong mag-add sa akin sa Facebook. Kaya Mashallah. ito, siguro 8 na ito, mga message to, iba-iba. Ay, sige po, no? So, marami niya. Hindi ko nababasahin yung mga pangalan kasi iba-iba po pangalan yon at wala pong gagawin dito. So, yun, balikan po natin yung Islam at Muslim. Ang Muslim po, nalaman natin ngayon sa gabing ito na tayo pala ay mga Muslim. Kaya lang, katulad mo, Brother Ahmad, kailangan naging Christian. Nung ako po ay bininyagan. Kailan? Ilang taong ka na? 23 na po ako ngayon. 23. Bakit ka bininyagan? Ay, hindi Para ko- maging ganap na, kanip sa pananampalataya na yun. Opo. Ibig sabihin, pag hindi ka bininyagan pala, wala ka palang religion. Oh. Ay hindi po, no? Kasi sadyang bawat ipinanganak po, no, sanggol pa lang, mga kapatid, pag Sinapupunan lumabas pa lang. O, sinapupunan pa lang, sila po ay ganap na kabilang sa pananampalatayang Islam. Sila ay Muslim. Mashallah. So yun, naging Christian ka, naging ibang religion mo, no? Ikaw ay nabinyagan ng iyong pananampalataya. Yung pananampalataya ng magulang mo. Yeah. So doon naging ganap. Opo. Aha. Kaya isip-isip na lang, no? Gamitin po natin ang katalinuhan, karunungan, kaalaman na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tigapaglikha. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, at ngayon ay naging ganap ka ng kabilang sa pananampalataya Ay, Islam. opo. Naging, kasama ng pagsasaliksik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mhm. So, napakaganda po mga kapatid kung ating susuriin, no? Ito, no? Kanina nabanggit natin ang paniniwala, no? Yung mga saligan ng pananampalataya Islam. Ano ba yun, no? Bago sa lahat, no? Ang pananampalatayang Islam, ito ay tulad ng unang naisalaysay, no? Ay paniniwala at batas, no? At tunay na ating tinalakay ng ilan sa mga batas nito, yung mga unang pinahayag pa natin, no? Opo. So, kung ating titingnan yung saligan ng pananampalatayang Islam, una, ito ay paniniwala sa kaisa ng Allah. Biro mo, lahat ng mga Muslim nagkakaisa sa pagtawag sa ngalan ng Panginoon, no? Ay, ano bang tawag ni Jesucristo? Di ba sabi niya, ganito po kayo manalangin, sambay nawa ang ngalan o pangalan ng Diyos na nasa langit. Sampay na nga ang ngalan mo. Oo. So, ano bang pangalan ng Diyos? Ito po, mga kapatid. Sinasabi nila dito sa Ama. Sa dami ng religion, iba-ibang pagtawag sa Diyos eh. Kasi wala pong guidance na ibinigay ng ating dakilang tigapaglikha. Alam mo kanina, sinalaysay, yung talagang kinuha ko, no? Apo. Yung mga pangalan ng Panginoon sa Biblia, ito yung napakarami. Napakarami. So, hindi magkakasundo, no? Kasi pag tinawag mo, halimbawa, kasama na din yung Elohim, yung Adonai, yung Eloi, kasama doon yung mga iba't ibang pagtawag, no? Yehovah, pagtawag doon. Kasi kung ating pag-usapan yan, ay ang tawag ng Jehovah, ay mga Jehovah, no? Jehovah, no? Opo. Pagtawag nila, yan ba susunod bang mga ibang Christianity? Hindi. Ayaw nila sumunod sa ganung pangalan, no? Opo. Pag tinawag naman ng Yahweh, hindi rin susunod yung kabila. Pag tinawag naman ng Ama, hindi rin susunod yung mga Opo. iba. So, marahil siguro, no? Yan ay pag-isipan natin na pwedeng yan hindi sa pagkakaisa. Hindi katulad po ng pangalan ng Allah ay maging ang Christian sa mga Saudi. bansang Arabo, no? Arabo. Sa Arabo gitnang silangan. kinikilala nila ang pagtawag sa Panginoon Diyos, ang tunay ay ang kaniyang ngalan ay Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No? Kasi yan po, sabi po sa Quran, katotohanan ng pangalan niya ay Allah. Kaya yun ang kaniyang ibinigay, no? Kaya dapat siya isambahin, no? So, yun. Pangalawa, ito ay paniniwala sa mga anghel. Bakit natin dapat paniwala ng mga anghel, no? Kasi sila po ang pinagkatiwala ng ating dakilang tigapaglikha na may daladalang kapahayagan para iparating doon sa pinili ng ating dakilang tigapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Doon ibinigay. Ang Opo. pinagkakatiwalaan yung mga anghel. Angel, mashallah. At ang mga anghel naman ay yan ay hindi sumusuway sa utos ng ating dakilang tigapaglikha. Sila po ay naghahantay, nakapatira pa po yan, no? Na naghahantay sila ng utos ng ating Panginoon Diyos. Mhm. So, Mashallah. yun, no? At ang paniniwala sa lahat ng mga kasulatan. Kagaya ng diniscuss natin ngayon, yung mga kapahayagan. no? Isa rin ito, Brother Opo. Ahmad, yung paniniwala sa mga sugo. Kasi kung hindi ka naniniwala sa mga sugo, ay useless lang. Walang kwenta paniniwala mo. Kasi parang, kumbaga saan, yung bahag sa kanila, hindi mo paniniwalaan din yun. Opo. So, yun po, no? Yun yung paniniwala sa kabilang buhay na mayroong impyerno, Paraiso. may paraiso. Opo.
So, sino ba papapasokin sa impyerno? At sino ba papapasokin sa paraiso? Ay, yung mapagmamahal, yung may makakapasok sa paraiso. Oo, di ba? Oo, kasi yan po ang pasinin natin, no? Lagyan natin ng pagkakataon, nabigyan natin ng paliwanag doon, na yung bang mabubuting gawa, no? Yung pagmamahal lang. Kasi karamihan po sa pananampalataya ngayon, basta may pagmamahal sa kapwa, ay sila papasok sa paraiso, no? So sa akin paniniwala, no, bagamat ang kanilang gawain iti napakaganda, no? Napakaganda, gumagawa Oo. ng mabuti. Mhm. Lahat ng kabaitan ay ginagawa. Mhm. Ang tanong, ito ba ay kalugod-lugod sa dakilang tagapaglikha? So, Subhanallah. yan ang talagang pinakamaganda na yan, na ito ay kumbaga sa kahit po gaano karami ang nagawa mong kabutihan sa mundong ito, ay sa araw ng muling pagkabuhay, kung hindi ka naniniwala doon sa binagit natin, ay ito po ay isa kayo sa talunan. No? Opo. Dahil, Kasi lahat po ng ating nagawa, ito po ay walang saysay, walang kabuluhan yan. No? opo. Dahil kayo po ay hindi, dininay niyo, no? Hindi niyo tinanggap, no? Opo. Magbigay tayo ng isang halimon. Opo. Ayon po sa chapter 18, verse 103, Say, O Muhammad, shall we tell you the greatest loser in respect of their deeds? Subhanallah. Oh, ito yung mga mabubuting gawa. Opo. Gawa ka ng gawa. Subhanallah, gawa ka ng gawa. Pakain ka ng mga tao, pakain ka ng lugaw, ginataan, Opo. pakapikadong kung ano man ang mabubuting gawa mo, ay ito ay inaakala, no? Ito the greatest loser, mga talunan nito, brother, So, now, sa chapter 18, verse 103, 104, those whose efforts have been wasted in this life, while they thought that they were acquiring good by their deeds, they are those who deny the ayah, yung proof, yung Opo. evidence, yung verse, lesson, sign, and revelation of their Lord. Subhanallah. And the meeting with Him in the hereafter, so their works are in vain. Yan, walang saysay, walang kabuluhan, no? Subhanallah. Iti mo, parang wala nang kabuluhan. And on the day of the resurrection, we shall assign no weight for them. No. Yung sinabi mo Opo. kanina, mabuti, masama, yan ay titimbangin yan. Titimbangin. Kaya sabi po sa Quran, sa mga huling mga kasulatan yun, no, mga chapter, ay katotohanan, no? Kahit bawat nilika, bawat isang tao sa mundong ito, no? Ang kanilang nagawa, mabuti man o masama, kahit kasing laki, kasing liit ng alabok, no? Ito ay makikita niyo sa kabilang buhay. Subhanallah. So, yun, no? So, ngayon, ang tanong, bakit? Kasi kanina, ang sabi rito, sila yung mga, dininay nila yung mga prueba, yung evidence, yung mga verse, lesson, sign. No? Subhanallah. So, ibig Opo. sabihin, ibig sabihin pala, kahit gawa ka ng mabuti, na yung mga pahayag, yung mga tanda, yung mga verse, no? Na ibinaba sa salibutan. Ito ay kung hindi mo pinaniniwalaan, katulad ng Quran, kung hindi mo ito pinaniniwalaan, mga kapatid, nakakalungkot po sabihin sa inyo, na kayo ay napabilang sa mga talunan sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, yun, no? At yung po mga gustong magtanong, maaari po kayong tumawag sa ating linya, 421-2590. At ganun din po sa ating text, no? Ito ay 0908-1234-666, no? Sabi nila, Mashallah. number daw ni Satanas. Meron ba number si Satanas? Yung 666. May- Nakakatuwa, no? Kasi So, pati ano? ba naman yun, bibigyan nila ng interpretation? Opo. Allahu Akbar. Mhm. Ayun, sabi nga po, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang pagtatambal ay talagang mabigat na paglabag sa katarungan. Halit ko na yan, kapatid, Mashallah. no? Ipagtatanggol sa Diyos na maliban sa Allah. Ang sabi ng Allah ayon sa Quran, may magbigay tayo ng isang halimbawa sa chapter 50, kung hindi ako nagkakamali, no? Tingnan muna natin, na sabi rito, no, na binigyan pa niya ng pagkakataon ng mga tao na sila'y magsisi, no? Opo. Mhm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sige, mayroon ka bang ipagpatuloy mo habang hinahanap ko to? Opo. Kasi At bago sinabi to- ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang ikinasi
nasa iyo at nauna sa iyo na talaga namang kung nagtambal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ay talaga mawawalan nga ng kabuluhan ang mga gawa mo at talagang ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Mhm. Subhanallah. Alam mo, ito, kaya nasabi ko to, kasi ito, ang sabi ng Allah sa Quran, chapter 39, no? Ito ay Surah Az-Zumar, no? Verse 53. Opo. Say, O ibadi, no? Ibadi, no? Yung mga slaves, no? Opo. Who have transgressed against themselves by committing evil deeds and sins. No? Despair not of the mercy of Allah. Verily, Allah forgives all sins. Oh, truly, He is of forgiving, most merciful. Alam niyo po, kung kayo inaakala niyo na kayo nagkasala, nakagawa ng mabigat na kasalanan, ay ito po yung mga kapatid, samantalayin natin yung awa, no? Yung mercy ng ating dakilang tigapaglikha na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi ng Allah sa Quran, sabi niya, Mashallah, Allahu Akbar. ang Allah ay patatawarin niya lahat ng kasalanan. No? Verily, Allah forgives all sin. No? Allahu Akbar. Ibig sabihin nito, Brother Ahmad, Opo. ikaw ay tatanggapin mo, halimbawa sa gabing ito, no? Opo. Bago ka matulog, no? Halimbawa, no, kahit ikaw lang sa gabing ito, Opo. hingin mo sa Panginoon, no? At ikaw ay magsahada. Mashallah, Oo. Allahu Akbar. Panginoon ko Diyos, Opo. ngayon dahil napakinggan ko sa programang Hanapin ng Katotohanan, nanu si Brother Halil, Brother Ahmad, Opo. na binasa nila ang Quran, chapter 39, verse 53, Opo. na patatawarin lahat ng kasalanan. Simula po sa gabing ito, Panginoon ko Diyos, dahil napakinggan ko na pangalan niyo pala ay Allah. Opo. Ya Allah, sa gabing ito, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Allahu At Akbar. tinanggap ko na ikaw ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. Nag-iisa na tunay na tigapaglikha. Walang karapat-dapat na sambahin maliban sa iyo at sa saksi ako na walang ibang Diyos maliban sa iyo, Ya Allah. At ako'y sumasaksi na ang huling sugo ay si Propeta Muhammad. At ako'y sumasaksi na si Jesucristo, si Isa, anak ni Maria, ay siya ay isang propeta, isang sugo. At ako'y naniniwala sa lahat ng mga sugo o mga propeta. Allahu Akbar. Brother Allahu Ahmad. Akbar. Para kang bagong sanggol na ipinanganak Mashallah. na wala kang kasalanan. Pinatawad. Pinatawad ka na. Allahu Akbar. So ngayon dito natin lihimay ng sinabi mo kanina. Paano yung nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng mabuti? Opo. Kung ikaw ay nakagawa ng maraming kasalanan, ito po ang pagkakaiba na bagong yumakap sa pananampalataya Islam o bumabalik o binabalikan lamang ang kanilang reliyong Islam. Opo. Kasi tutusin hindi naman convert yan eh. Rebirth kung Rebirth. tawagin yan. Kasi sa katotohanan, ikaw ay Islam, ikaw ay Muslim nung bata. Kaya lang, nung lumaki ka, kinuha ka ng magulang mo at bininagangan ng ibang religion. Kaya, Subhanallah, opo. kumbaga sa yung tinatawag na convert. Convert. Nag-convert ka sa kanyang religion at ngayon ay papasok ka na naman dahil napakinggan mo programa natin dito sa radyo, Hanapin ng Katotohanan, nag-revert ka, bumalik ka sa Nagbalik Islam. Islam ka. Mashallah. Kaya yon, lahat ng masasamang o yung mga kasalanan mo ay ito'y patatawarin ka ng ating dakilang tigapaglikha. Mashallah. At lahat ng nagawa mo mabuti, yan ay deposito mo. Allahu Akbar. Oo nga. Di ba? Napakaganda. Napakaganda, pinatawad na parang sanggol. Na para kang bagong paligo, no? Bagong Na paligo. wala nang dungis sa katawan. Nagsabungan ng halimbawa, 100 beses. Mashallah, Para Allahu kang Akbar. bagong paligo na napakabango, no? Opo. Dahil ikaw ay pinatawad ng Mashallah, Allah Allahu Akbar. lahat ang iyong mga kasalanan. So, yan ang pinaka-advantage na bagong yakap sa pananampalataya Islam. Allahu Akbar. So, kayo po nakikinig sa ating programa. Mayroon pa tayong nalalabing 10 minuto, no? Welcome po, no? Tika muna, Brother Ahmad, sige, magsalita ka muna, no? Habang marami pumasok sa akin, eh. Kaya lang, sige, brother, no? Para hanapin ko to, no? Para mabawasan ito, baka sakaling may makahabol pa, no? Opo. Ito, magbubura tayo, sige. Allahu Akbar. Ayon sa mga disciple o mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit na sandali ng tao sa Panginoon niya ay habang siya ay nakapatira pa
Kaya damihan ninyo ang panalangin habang nakapatira pa. Pagpapatira pa, ikaw yun, no? Opo. Alam niyo po yung pagpapatira pa, yan po yung simbolo. Sign yan na ikaw ay sumuko sa ating dakilang tigapaglikha. Mashallah po. Bakit po? Kasi kung ating titingnan, tunghayan po natin ang aklat sa Biblia, maging sa Quran, lahat po ng mga propeta, pag sila nagdasal, sila po ay nagpapatira pa. Allahu Maging si Hesus Kristo, ito yung makikita natin sa aklat sa Biblia, si Jesus ay nagpatira pa at siya ay nanalangin sa kanyang Panginoon Diyos. Opo. Mhm. Sa Biblia po ay marami pong mababasa doon. Ay, marami, Lahat ng mga marami. propeta ay nagpatira pa. Oo, oo. Opo. Maging ang hari, nagpatira pa. Kasi yan ang tanda, no? Opo. Yan ang sign ng makikita mo yung tunay na pananampalataya. Opo. Kasi hindi naman inutos na ang Biblia, ang maging sa Quran, ay kayo pag kayo nagdasal, ay kayo ay magsitayo at kayo ay magsikantahan. Kayo ay Magsilundag. magsilundag. O kayo ay tumalon. No? Tumalon. Hindi po inutos yan. Sa halip po, kahit po basahin yung aklat na Biblia, ang sabi po ni Jesucristo, ganito kayo manalangin, pumasok kayo sa kumbaga sa ni private na room na kayo time team na maka panalangin, no? Opo. Allahu Akbar. So yan, katulad po na ginagawa ng mga Muslim, pag sila ay nagsasala, nagpo-pray, sila po ay time team kung magdasal. At wala po kayong madidinig na boses maliban sa iisa, yung tinatawag na imam o yung namumuno doon sa pagdarasal, no? Mashallah. So yan po, isa lang po kasi isang leader sa Allahu bawat isang Akbar. simbahan. Sa akin po, ayaw ko na po bumati ko sa iba't ibang religion kasi ayaw ko po makasakit damdamin sa ibang pananampalataya. Sa akin, tayo nagpaparating lamang ng katotohanan. Allahu no? Akbar. So, katotohanan sa pamamagitan po ng pagbabasa, pagpaparating ng tunay na pahayag ng ating dakilang tigapaglikha. Kung kayo ay, halimbawa, salungat po kayo sa ating pinapaniwala sa inyo, ay bukas po ang ating linya, 4212590, pwede po kayo tumawag, at may premium pa yan, no? Meron pa yan, no? Opo. Allahu Akbar. So yan, o kaya, kung kayo naman ay tiga pagturo, no? Kayo naman ay pinuno sa inyong pananampalataya, ang isang oras po ay nakalampo sa inyo para ma-invite kayo, karangalan po namin Opo. na kayo ay makasama sa ating programa dito. Yan ang ano natin. Pag-usapan po natin. Pag-usapan natin, no? Mashallah. Halimbawa, bibigyan natin ng pagkakataon kasi maraming mga sekta o religion ngayon na hindi sila makapag-programa dahil kulang din sa budget, no? Opo. Ito, pwede po gamitin ng isang oras sa ating programa. Wala po kayong babayaran. Ipaliwanag nyo na lang dito ang inyong paniniwala. At kami naman po ay dapat payagan nyo na makapagtanong man lang sa inyo. Opo. Sharing tayo. Oo, Mashallah. parang gano'n, no? Opo. At wala po insultuan, makakaasa po Opo. kayo. Hindi po ang timang programa nito ay nangingisulto sa ibang pananampalataya. Kundi ang aming hangarin, no? Ito ay makabahagi kami ng katotohanan na ito ay sa darating na panahon, ito yung makakamtan yung mga kapatid, no? Kasi Allahu Akbar. naniniwala po ako na ating mga tiga-subaybay, tiga-pakinig, sila po ay talagang naghahanap ng tunay na pananampalataya. Yung Allahu tunay, Akbar. no? Na katotohanan. Inshallah, Na inshallah. kanilang madala hanggang sa buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay. Inshallah, Allahu Akbar. Inshallah. Kasi isipin na lang po mga kapatid, no? Kung ang ating batayan ay doon lamang sa itinatag na sekta o religion ng isang namumuno, no? Na inakala natin na ito ay talagang may kakayahan dahil sa may pera, Opo. abay mga kapatid, suriin natin mabuti. Opo. Alamin natin kung saan nagmula ang religion na yon. Halimbawa, no? Pulano religion, no? Si paborito ka Pulano yan. Pulano. Pulano religion, no? Bagamat marami naman. Oh, saan nagmula ang Pulano religion? Baka mamaya ito'y ina-abbreviate lang, pinaikli lamang yung pangalan ng association o organization. May- Ginawa nila ng Pulano, no? May meaning pa. Oo, no, may meaning pa yun, no? So yun, sorry niyo, baka mamaya ay nagtatag lang doon yung mga board of director, yung mga incorporator doon sa Opo. non-profit organization o association. Saan ba kinuha ito? Saan ba ninakaw ito? O yun, kung ano ang kanilang paniniwala. Yan, Actually, suriin mabuti kung Dugtong naman po yan eh. pasuriin natin mabuti Opo. kung ano ang batayan nila Opo. na ang kanilang pananampalataya ay ito ay may kaligtasan. Opo. Oh, tayo naman mga kapatid yan na pa ibinabahagi lang natin, no? Opo. Ano ba ang batayan sa kaligtasan, no? Opo. So, yun, no? At
ito ba ay mayroong daladalang pahayag o kapahayagan na kanina pinaniniwalaan? Opo. Kasi kung ating titingnan, sa dami ng religion, hindi ko alam, may 40,000 ng religion. Pero ang aking research ng mga 7 years ago, Opo. 36,000, may higit ang religion sa Ang ating dami. Ang dami niyan. Pero lahat ay nagsasabi na sila ay katotohanan. Hindi ka raw maliligtas kung hindi ka kanib sa kanilang pananampalataya. Pero, iisa lang ang kanilang dala-dala. Yun ang problema ngayon. Opo. Kaya tayo, kahit anong man, ano man ang mangyari, mayroong talagang nasabihin natin. Halimbawa kasi alam din ng mga tao Opo. na ito, sa iba, ang kanilang paningin, pananaw ay mayroon ring kanib sa ibang sa religyong Islam. Opo. Pero ang mahalaga po ay sila ay natundo sa panuntunan, sa paniniwala po sa aklat na Quran. Kasi hindi natin may pagkakailayan na yan ay sinabi rin ng huling sukong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Opo. na ang mga Muslim ito ay magkakabahagi ng ito'y 73 sect. So Opo. yan. So ngayon, para hindi kayo maligaw doon sa 73, doon sa tunay na nag-isa, halimbawa doon sa 73 na kanyang binanggit, Opo. hanapin niyo yung tunay. Tunay. Ano bang tunay? Sabi ng Propeta Muhammad, dalawa lamang ang aking iwan sa inyo, ang Quran at ang kaniyang Sunnah. So, yun lang. Kanyang no? sunnah, mashallah, Oo, Allahu mashallah, Akbar. no? Kaya nga, Islam is a complete way of life. Ustad, ano po ba ang sunnah na ito? Ay, yung tradisyon na ganing ginawa. Ang kanyang mga gawain? Halimbawa, so paano siyang magdasal, Opo. kailangan mag-perform ka kung ano ang kaniyang ginawa nung panahon. Paano siya maglinis? O paano siya maglinis sa udo, bago magdasal, siya ay naglilinis. O Mashallah. ano ang pamamaraan ng kaniyang ginawa? Paano siya tumawag sa Panginoon? Yun. Paano siya magdasal? Paano siya? Paano siya manalangin? Paano siya manalangin? Kung ilang beses siya manalangin. Dahil Mashallah. inutos siya ng ating dakilang tigapaglikha. No? Allahu Akbar. Nung siya'y nagmayrat sa langit, na pinatawag siya ng Allah. Allahu So, Akbar. yun, no? Yun yung pamamaraan na tinatawag na sunnah, no? Opo. Maging ang Propeta Jesus ay mayroon siyang pamamaraan nung kaniyang kapanahunan. Allahu Kaya nga Akbar. sabi niya, no? Hindi bawat tumatawag sa akin na Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa aking Panginoon na nasa langit. So, ibig sabihin, yung kaniyang paniniwala, yung kaniyang pinamamahagi ng Opo. aral, katuruan, ay ito ay walang ibang pinagmulan, kundi sa ating dakilang tigapaglikha. Kaya Allah subhanahu Kung wa ta'ala. ating titingnan, mga kapatid, no, sa aklat ng Biblia, chapter 12, verse, doon sa aklat na yun, sa Opo. aklat ng John, Opo. makikita natin ito na hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang. Kung ano ang inuutos sa akin ng aking Panginoon Diyos na nasa langit, yun ang aking sinusunod, yun ang aking pinapahayag sa inyo. Ibig sabihin, Wala nang ibig sabihin, yun ang talaga ang pahayag. No? Opo. At yung mga gawain, yun din na sinusunod nila. opo. Katulad ng halimbawa, no? Di ba nagugas din Jesu Kristo? Opo. Yun yung pamamaraan ng pag-uudo, paglilinis bago magdasal. Nag-40 days pa siya. Nag-40 days, nag-ayon na siya. Nag-ayuno. Oh. Opo. So, ibig sabihin siya, nanalangin sa Panginoon, siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Siya ay naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Kasi, Allahu Akbar. kung ating titingnan sa aklat ng Biblia, John 17:3, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nang makilala ka nila na ikaw ay nag-iisang tunay na Diyos, at ako si Kristo na sinugo mo. Allahu At Akbar. meron siya binanggit, no? Yung sinasabi, ito pinakamahalagang kautusan. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa, sabi niya. Opo. Iisa, siya lamang ang ating Siya Panginoon. lamang. Allahu Akbar. Makikita natin. At binanggit din sa Mateo, no? Opo. Chapter 4. Sabi Opo. niya, it was written, you shall worship the only true God, and you shall serve Him only. Opo. So yun, Brother Ahmad, no? Allahu Nakalimutan natin yung John na coffee, no? At yun, isang Opo. minuto lang tayo, Brother Ahmad, Opo. sa ating maikling pamamalang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig na nananaliksik sa pananampalatayang Islam. Magsaliksik po tayo. Alamin natin kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, at ano ang aral na matututunan natin dito. Alhamdulillah, at sa ating mga kapatirang Muslim, Assalamualaikum. So, alhamdulillah, no, mga kapatid, at ito, natapos ang ating oras. Sana ay nakapulot po kayo ng konting aral na ito magagamit niyo sa inyong pamumuhay dito sa sanlibutan. At sana, no, ipagpatuloy natin makikinig sa ating programa dito po sa DWWD 1134
kilohertz at ito ay alas 8 hanggang alas 9. So sana sa susunod na linggo tayo magkakarinigan muli. Apo. Ako'y nagania po muli sa inyo lahat na sama-sama tayo sa susunod na linggo. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Halinus Kamapandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa inyong lahat. Looking for a better tomorrow. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWWD Himpilan ng Kawal ng Bayan ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasting ng Pilipinas. Ang ating oras ay alas 9 ng gabi.